Bigla akong napabalikwas sa kama. Binasa ng malamig na pawis ang aking nightgown. Parang sasabog ang dibdib ko sa sobrang lakas ng tibok. Ang matinding sakit na parang pinupunit ang leeg ko. Tila nanatili sa bawat nerbiyos ko. Nanginginig ang aking mga kamay. Inabot ko ang leeg ko. Makinis at buo ang balat. Walang sugat. Ngunit ang alaala ng pagkapunit ng mga zombie, ang sakit na kainin ng buhay, totoo pa rin. Tumingin ako sa paligid, sa wedding photo sa nightstand. Ito ang dati naming apartment. Ang dating apartment kung saan kami nagsimula ni Carter. Hindi ang impyernong hagdanan na iyon, hindi ang mga guho na puno ng zombie. Lumubog ang kutson sa tabi ko. Si Carter ay nagising halos kasabay ko. Maputla ang mukha niya na parang papel. Una, tiningnan niya ang sarili niyang mga kamay nang hindi makapaniwala. Pagkatapos, bigla siyang lumingon sa akin. Tayo. Ang boses niya ay sobrang paos. Bawat salita ay nanginginig. Hindi ba tayo? Namatay? Tinapos ko ang mga salitang hindi niya masabi. Namatay sa labas mismo ng pintuan natin. Pinalabas ng iyong butihing nanay at pamilya ng kapatid mo. At pinakain sa mga zombie. Ang mga larawang iyon ay bumaha sa isip ko nang hindi ko mapigilan. Sa ikatlong araw ng apocalypse, dumating si Martha kasama si Tyson. Ang kanilang pamilya na 3, duguan, ay lumapit sa amin para humingi ng tulong. Pumayag kami at binuksan ang pinto. Hindi namin alam na parang nag-imbita kami ng mga lobo sa bahay. Inagaw ang aming pagkain. At kailangan naming mamuhay na parang pulubi, nag-iingat sa bawat galaw sa paligid nila. Sa huli, nang maubos ang lahat, ang malamig na mga salita ni Martha ay umaalingaw-ngaw pa rin sa aking tenga. Ikaw ang panganay, kailangan mong managot. Ang pagkain namin ay sapat lang para sa pamilya ng kapatid mo. Kaya kayong dalawa ay lumabas at mag-isa kayong maghanap buhay. Sumara ang pinto ng malakas sa gitna ng aming desperadong hiyaw. Kahit gaano kami kalakas kumatok, hindi na muling nagbukas ang pintong iyon. Hinawakan ako ni Carter nang mahigpit sa ilalim niya hanggang sa huli. Ginamit ang kanyang katawan para bigyan ako ng ilang segundo pa. Carter, lumingon ako. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Ang boses ko ay mas malamig at mas determinado kaysa dati. Kung sa buhay na ito ay pipiliin mo pa rin ang iyong malaking pamilya, maghihiwalay tayo ngayon din. Ako, Serena, ay hindi napapatayin ng iyong pamilya kailanman. Ang mga mata ni Carter ay agad na namula at hinawakan niya ang aking kamay. Wala na. Hindi na maulit. Nabulunan siya. Ang boses niya ay puno ng sakit at paggising ng kamalayan. Sa nakaraang buhay natin, napakatanga ko. Akala ko ang dugo ay makakabili ng konsensya. Pero nang itulak nila ako palabas para mamatay, naisip ba nila na ako ay kanilang sariling anak at kapatid? Sa buhay na ito, Tumingin siya pa itaas. May determinasyon at kalupitan sa kanyang mga mata na hindi ko pa nakita. ikaw lang ang mayroon ako. Tanging ang maliit nating pamilya ito. Pababayarin ko sila ng 100 ulit. Pinisil ko ang kanyang kamay. Naramdaman ang tunay at mainit na hawak. Kinuha ko ang telepono mula sa maliit na mesa. Ang malinaw na petsa sa screen ay nagpatigil ng aking paghinga. Oktubre 2, 2025, 7:05 ng umaga. Eksaktong 8 araw bago ang apocalypse sa Oktubre 20, 8 araw. Gagamitin ko ang 8 araw na ito upang magtayo ng kuta na sapat na matibay para tayo ay mabuhay. At papanoorin ko ang mga tinatawag na kapamilya na maglakad ng hakbang-hakbang patungo sa libingan na hinukay nila para sa kanilang sarili. Huminga ako ng malalim. Pinipilit ang sarili na kumalma. Carter, ang ating ipon, kasama ang mga limitasyon sa lahat ng ating credit card at online loan, magkano ang kaya nating maipon? Mga 100,000 piso. Mabilis siyang nagkalkula. Hindi sapat, hindi talaga sapat. Kailangan nating mag-imbak ng supply para sa 2 taon para sa 4 na tao. Kailangan nating patibayin ang safe room. Kailangan natin ng armas, gamot at enerhiya. Hindi sapat ang pera natin. Pagkatapos ay hahanap tayo ng paraan. 4 na tao? Tama, at ang mom at dad ko. Kinuha ko ang aking telepono. Nanginginig ang aking mga daliri sa excitement at pagmamadali. Kailangan ko silang dalhin dito agad. Sa nakaraang buhay, hindi ko man lang sila nakita sa huling pagkakataon. Nakonekta ang tawag. Sa sandaling narinig ko ang pamilyar na boses ng aking mom, halos tumulo ang luha mula sa aking mga mata. Pinigilan ko ang aking hikbi. Sa tono na walang puwang para sa pagtutol, sinabi ko sa kanila na mag-impake agad at sumakay sa pinakaunang bullet train ngayong araw para pumunta dito. Serena, ano ba talaga ang nangyayari? Dumating ang balisang boses ng aking dad. Mom, Dad, hindi ko maipaliwanag ngayon. Pero pakiusap, pagkatiwalaan ninyo ako ngayong isang beses. Pumunta kayo ng mabilis, hanggat kaya ninyo. Ang mundong ito ay malapit ng magbago. Nagbaba ako ng tawag, nagbook ng mga tiket. Nakaramdam ako ng alon ng kahinaan, isang halo ng takot at ginhawa. Salamat sa Diyos hindi pa huli ang lahat. Ang dati naming apartment ay hindi naligtas. Mabilis kong inayos ang aking mga isipan. Alam ng mom mo at nila ang lugar na ito. Pagkatapos ng apocalypse, ang lugar na ito ay tiyak na magiging target. Pupunta tayo sa lumang bahay ng aking mga magulang sa suburbs. Yung nasa Fairview Gardens, yung unit sa itaas na may terrace. Ito ay malayo, mababa ang occupancy, at hindi alam ng mom mo, at nila ang tungkol dito. Hindi nag-atubili si Carter. Aalis na ako sa trabaho ngayon din. Ako rin, wala tayong oras para mag-atubili.
Wala ring oras para sa sentiment. Bawat segundo ay mahalaga ngayon. Sa nakaraang buhay, namatay tayo dahil sa kabaitan at kawalan ng muwang. Sa buhay na ito, lumalaban tayo para mabuhay. Mabuhay para sa paghihiganti. Countdown ng apocalypse. Magsisimula na ngayon. Isinumite ko online ang resignation letter ko. Binablock ko ang number ng supervisor ko. Kami ni Carter ay hindi nag-aksaya ng oras. Walang kwenta ang career prospects kung survival ang nakataya. Pagkatapos, nagmaneho kami, papunta sa bangko. Inilabas namin lahat ng fixed deposits namin at nag-apply para sa maximum credit loan. Sumunod ang lahat ng online lending platforms at nangutang kami ng grabe, lahat ng kaya naming hiramin. Ang takot sa malaking utang ay walang katulad sa takot sa mga zombie at gutom. Sa hapon, pumunta kami sa Fairview Gardens. Sinabi namin na lilipat kami at kailangan ng full renovation. Nakuha namin ang mga susi mula sa property manager nang walang aberya. Nagbigay din kami ng cash gifts sa mga kapitbahay sa itaas at ibaba. Sabi namin na iiwasan namin ang ingay sa renovation. Ang dahilan na ito ay magiging perpektong takip para sa malaking daloy ng supplies sa loob at labas sa hinaharap. Ang unang alon ng pagbili ay nagsimula online. Cooking oil, bigas, harina, dilatang pagkain, compressed biscuits, vacuum-packed meat, lahat ng non-perishables kinomputer ko sa pamamagitan ng kahon at tonelada. Ang delivery address ay itinakdad Periong Prayo. Ang recipient ay pare-parehong nakalista bilang Renovation Purchasing Department. Kasabay nito, nakipag-ugnayan ako sa ilang bottled water companies at umorder ng sapat na purified water para mapuno ang isang maliit na kwarto. Sa gabi, dumating ang mga magulang ko, dala ang kanilang mga bagahe. Mukhang pagod at lubos na nalilito nang marinig nila ang tungkol sa zombie outbreak ng nakaraang buhay natin, ang pagdating ng pamilya ng biyenan ko, at ang pagpapaalis sa atin ng buong malungkot na kwento. Muntik nang himatayin ang nanay ko. Ang tatay ko naman, galit na galit at gusto agad harapin ang mga biyenan ko. Dad, ano na ngayon ang punto ng pagpunta? Hinawakan ko siya at pinigilan. Suntukin sila? Tapos makukulong tayo at makalipas ang 8 araw, patay na tayo sa holding cell? Nakita niya ang matatag na determinasyon sa aking mga mata. At pagkatapos ang mabigat at nahihiyang tingin ni Carter, sa wakas bumagsak siya sa pagkakaupo. Pinahid ni Mom ang kanyang luha at hinawakan ang kamay ko. Serena, sabihin mo lang sa amin kung ano ang gagawin. Sa sandaling iyon, lahat kami ay magkakasama. Mabilis kaming naghati ng mga gawain. Ang tatay ko, dahil sa kanyang karanasan bilang dating construction worker, ang namahala sa pagpapalakas at pagpapatibay ng bahay. Ang nanay ko, dahil sa pagiging maselan, ang namahala sa pagbili ng mga pang-araw-araw na pangangailangan, gamot, at mga buto. Kami ni Carter ang tumanggap ng pinakamapanganib at pinakamahalagang trabaho, ang pagkuha ng supplies at armas. Sa apocalypse, ang pinaka-nakakatakot ay ang mga tao. 6 na araw na lang bago ang apocalypse. Nagmamadali kaming nag-iipon ng mga supplies. Ubos na ubos ang pera namin sa kakabili. Nagmaneho si Dad ng isang rented pickup truck at dinala ang unang kargada ng rebar at semento, mga blast-proof steel plate at makapal na soundproofing insulation. Matapang ang plano niya, pero maingat. Iko-connecta niya ang unit namin, 3601. Sa katabing unit nakakarentahan lang namin, 3602. Maglalagay kami ng nakatagong daanan sa loob habang pinapanatili ang anyo ng 2 magkahiwalay na unit. Iyon ang aming escape route. Pumunta kami ni Carter sa lahat ng malalaking tindahan sa bayan. Nagtutulak ng mga shopping cart na punong-puno. Walang imik, inalis namin ang lahat ng delata, seasoning, at instant food mula sa mga istante. Sa counter, tiningnan kami ng cashier ng kakaiba, pero sinabi lang namin na para sa team building ng isang malaking kumpanya, at iyon na iyon. Tuwing magdadala kami ng supplies sa itaas, tinitiyak naming pumunta kapag kakaunti ang tao, at palagi kaming nagrereklamo sa mga kapitbahay tungkol sa hirap ng renovation. Sobrang maingat si Mom. Kasama sa listahan niya hindi lang mga case ng toilet paper, sanitary pads, toothpaste, at sabon, kundi pati mga gamot para sa karaniwang sakit at kahit mga dental tools at surgical suture kits. Pumunta rin siya sa bawat gardening center, bumili ng maraming buto ng gulay at potting soil. Ang rooftop terrace ang magiging aming future green farm. Sa loob lang ng 3 araw, napuno ng husto ang dating walang laman na apartment. Pagkain, tubig, gamot, tools lahat ay nakaayos ayon sa kategorya, maayos at organisado. Walang tigil sa trabaho si Dad. Ang non-load-bearing wall sa pagitan ng 2 unit ay matalinong binuksan at may nakatagong pinto na na-install. Lahat ng bintana ay may sliding steel plates sa loob. Sa hapon, bumalik ako ng mag-isa sa lumang apartment. Sa mga nakatagong sulok ng living room, kusina, at master bedroom, nag-install ako ng 3 mini camera na nakakonect sa isang app para ma-check ko ng real-time. Ang fridge ay puno ng mga pagkaing madaling mapanis, sariwang gulay, prutas, gatas at karne. Ang pamilya ng biyenan ko ay gusto lang na gumastos kami ni Carter ng pera. Hindi sila bumibili ng anumang extra at ang pagkain na iniwan ko para sa kanila ay hindi tatagal ng ilang araw. Kain na kayo.
Sabi ko sa walang laman na silid. Ito na ang huling disenteng pagkain na makakain ninyo. Sa pagbabalik ko mula sa huling malaking supply run, pinigilan ako ng isang chismosa na kapitbahay sa amin. Oh, Serena! Nagbubukas ka ba ng supermarket o ano? Ilang biyahe na ba ang ginawa mo? Ilang iba pang residente ang nakatingin sa akin. Pinilit kong gumiti na parang walang magawa at nasasaktan. Mrs. Miller, huwag na po kayong magsimula. Nagpumilit ang biyenan kong babae at ang pamilya ng bayaw ko na lumipat dito. Kaya ngayon, mas marami na kaming nakatira dito. Kailangan na naming mag-stock up. Di ba po? Alam niyo po, ang pamilya ng bayaw ko ay talagang malakas kumain. Kunwari bumuntong hininga ako. Matagumpay kong inilihis ang simpatya at may alam na tingin ng kapitbahay patungo sa mga kilalang kamag-anak na iyon. Mabilis na kumalat ang kasinungalingang ito sa buong lugar. Ang pagtingin ng mga tao sa amin habang naghahakot ng supplies ay nagbago mula sa pag-usisa tungo sa simpatya at kahit kaunting smug na kasiyahan. Para bang nakikita na nila ang kalunos-lunos na eksena na kami ay inuubos ng mga kamag-anak na iyon na parang linta. Iyon ang eksaktong gusto ko. Parang iiwan ko lahat ito para sa kanila? Plano na namin ni Carter iyon. Sa hating gabi, lihim naming ililipat ang supplies sa bahay sa suburb. Ngayon, baka nagtataka lang sila. Pero pagdating ng apocalypse, ang ganitong atensyon ay magdudulot ng hindi inaasahang sakuna. Sa apocalypse, ang puso ng tao ang pinaka-nakakatakot. Sa pag-iisip nito, hindi ko mapigilang umasa na makita ang biyenan kong babae at ang pamilya ng hipag ko na haharap sa galit ng mga kapitbahay. Ang gandang eksena na iyon sa hinaharap. 4 na araw bago ang apocalypse, ang aming supply run ay pumasok sa huling at pinaka-nakakabaliw na yugto. Nakakuha si Carter ng ilang compound bow gamit ang kanyang mga koneksyon. Napakaraming palaso at ilang patalim. Ang tatay ko ay nakakuha ng maliit na gasoline generator, mga solar panel kit, at ilang malalaking drum ng mahalagang gasolina. Ang nanay ko ay nakakuha pa ng mga buhay na manok at kuneho at inilagay ang mga ito sa mga kulungan sa balkonahe. Ipinagmalaki ng tatay ko ang mga huling pagpapahusay. Ang pinto ng hagdan patungo sa bubong ay hinang nasarado. Ang fire escape ay may dagdag na door jammers na naka-install. At sa loob ng pangunahing pasukan, gamit ang mga ladrilyo at semento, nagtayo sila ng mababang pader simple ngunit matibay. Ang kuta ay handa na. Inimbentaryo namin ang lahat ng mga gamit. Sapat ang pagkain para sa 4 na tao ng mahigit 2 taon kung magtitipid. Sagana ang tubig dahil may backup na pangongolekta ng tubig ulan at handa na ang mga gamot. Mayroon kaming mga delata, sari-sari ang pinagkukunan ng enerhiya, at matibay ang mga depensa. Nang makita ang silid na puno ng mga gamit, sa wakas ay nakaramdam ako ng kaunting ginhawa. Araw-araw kong binabantayan ang mga monitor para tingnan ang lumang apartment. Noong hapon ng ika-23 ng Oktubre, tulad ng inaasahan, dumating si Martha, kasama si Tyson, at ang kanyang pamilya. Matagal silang kumatok sa pinto, pero walang sumagot. Sa wakas, gumamit si Tyson ng ilang kasangkapan, hindi ko alam kung saan niya nakuha, at pinik ang lock. Nangyari na rin ito sa ating nakaraang buhay, pero noon, naroon kami ni Carter sa bahay, at hindi namin sila pinapasok. Sa screen, si Martha ay nagsimulang sumigaw sa sandaling pumasok siya. Hoy, Carter? Nasaan ba kayo? Si Lily ay karga si Toby, na namumuhi sa magulong sala. Ang kapal ng mukha. Sinipa ni Tyson ang basurahan. Mom, hindi ba sinabi mo na sinabi ni Carter na pwede kaming manatili? Paano ko naman akalaing magkakaroon sila ng tapang? Humina ang boses ni Martha, pero naging mayabang na naman siya. Okay lang. Wala naman sila rito. Atin na ang bahay na ito ngayon. Ang maliit na apo ni Lola ang makakakuha ng malaking kwarto. Nang makita ito, pinatay ko ang monitor. Walang ekspresyon ang mukha. Sige, magpatuloy kayo. Kapag dumating na ang apocalypse, makikita natin kung gaano katagal kayo mananatiling mayabang. Di nagtagal, dumating na ang araw ng apocalypse. Sa ating nakaraang buhay, Oktubre 20, ato 0:30 up, 6:30 PM, araw na sumiklab ang apocalypse. Tumawag ang biyenan kong babae. Sabi niya, titira sila sa amin sa loob ng ilang araw. Sinabihan akong maghanda dahil doon, nag-away kami ni Carter, kaya pareho kaming hindi nakaalis sa tamang oras. Pagkatapos, sa ikatlong araw ng apocalypse, ang biyenan kong babae at bayaw ko, dumating ang kanilang pamilyang 3 sa kompleks namin. May hawak si Tyson na palakol na galing sa kung saan, na puno ng dugo. Hindi ko na kaya binuksan ko ang pinto at pinapasok sila. Hindi ko akalaing may lobo pala akong pinapasok sa bahay. Sa pagkakataong ito, gusto kong makita, kung wala kami, kung paano sila makakayanan. Sa ngayon, nagtitipon ang buong pamilya namin sa teleskopyo. Pinapanood ang lungsod sa labas na tumatakbo pa ng normal. Nag-aalala si Mom kung darating ba talaga ang apocalypse. Bigla, isang serye ng mararahas na banggaan ang nanggaling sa pangunahing kalsada. Sinundan ng mga hiyaw ng preno at mga sigaw. Sa pamamagitan ng malakas na teleskopyo, nakita ko ang isang lalaking kumikilos ng kakaiba na sumugod sa isang pedestrian. Tumalsik ang dugo na nakakasilaw na pula. Nagtakbuhan ang mga tao na parang mga langaw na walang ulo. Nagbanggaan ang mga sasakyan.
Wala ng kontrol. Umakyat ang itim na usok sa lahat ng dako, ang mga iyak at mura, kahit mula sa ganitong distansya. Tumagos sa salamin hanggang sa aming mga tainga. Narito na talaga, tinakpan ni Mom ang bibig niya. Medyo nanginginig ang katawan niya. Mahigpit na hinawakan ni Dad ang balikat niya. Maputla ang mukha niya. Hinawakan ni Carter ang malamig kong kamay. Sa TV, nagsalita ang emergency news anchor. Sinusubukang magmukhang kalmado, pero hindi maitago ang panginginig. Hinihimok ang mga mamamayan na umuwi agad, ikandado ang mga pinto at bintana, at maghintay ng mga tagubilin ng gobyerno. Mabilis na naging static ang screen ng TV. Nagsimulang maglag ang internet. Sa social media at mga group chat, napuno ito ng mga video na duguan at desperadong pagsusumamo para sa tulong. Noon, tumunog ang telepono ni Carter. Ang pangalang kumikislap sa screen ay, Mom? At tinitigan niya ito, komplikado ang kanyang mga mata, may natitirang sakit at mas malamig na poot. Pinindot niya ang speakerphone. Pumunit sa hangin ang nakakatakot na sigaw ng aking biyenang babae. Carter, nasaan na kayo? Bumalik kayo dito. Puno ng mga baliw ang mga kalye. Wala nang pagkain sa bahay. Bumili kayo ng bigas at harina. Ngayon na. Marami. Kahit na dumarating na ang apocalypse, siya ay kumukuha pa rin sa atin. Tumahimik si Carter ng ilang segundo. Nakakatakot ang kalmado ng boses niya. Ma'am, nasa labas ako at hindi makauwi. May mga halimaw dito na kumakain ng tao. At gusto mo akong pumunta sa supermarket ngayon? Wala akong pakialam kung ikaw ang panganay. Kailangan mong managot. Gusto mo bang gutumin ang sarili mong nanay at pamangkin? Sumisigaw ang aking biyenang babae. Talagang walang katwiran. Tiningnan ako ni Carter sa huling pagkakataon. Nagsalita siya sa telepono. Binibigkas ng malinaw ang bawat salita. Ma'am, sa ating nakaraang buhay, sinabi mo rin ang eksaktong bagay na iyan. Ikaw ang panganay. Kailangan mong managot. Tapos, ikinulong mo kami ni Serena sa labas. Katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, makalipas ang ilang segundo, mas mabangis na pagmumura. Ibinaba ni Carter ang tawag. Inalis niya ang SIM card. Binali niya ito sa dalawa at itinapon sa basura. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Carter. Hinila niya ako sa kanyang mga bisig. Idinikit niya ang mukha sa leeg ko ng ilang sandali at kumilos na parang walang problema. Pero medyo namumula ang mga mata niya. Alam kong mas nasasaktan siya kaysa sa akin. Sa ating nakaraang buhay, ang sarili niyang nanay at nakababatang kapatid na lalaki ay brutal siyang pinalayas ng kanyang ina at kapatid sa bahay at siya ay kinakain ng buhay ng mga zombie. Ngayon ang aking biyenang babae ay walang karapatang sisihin si Carter. Sa mga araw na ito, ang paminsan-minsang mga hiyaw at putok ng baril sa kapitbahayan ay nagpapaalala sa lahat na hindi ito isang pagsasanay. Ang aking focus ay nasa surveillance ng aming lumang apartment. Sa unang ilang araw, ang pamilya ng aking biyenang babae ay nag-aaksaya pa rin ng natitirang pagkain. Di nagtagal, walang laman ang ref. Naubos na ang laman ng pantry. Naging pang-araw-araw na nila ang pag-aaway. Nagreklamo ang aking biyenang babae na sobra kumain ng kanyang anak at manugang. Inakusahan ng aking hipag ang aking biyenang babae na walang silbi. Ang aking bayaw ay parang isang malupit. Naguutos sa kanyang nanay at asawa, ang kanilang layaw na anak na lalaki. Hindi nakakakuha ng merienda o laruan, umiiyak at sumisigaw buong araw. Lalong yumuko ang aking biyenang babae araw-araw. Makamandag ang mga mata ng aking hipag. Ang aking bayaw ay parang isang hayop na nakakulong, naglalakad-lakad sa silid. Paminsan-minsan ay dumadapo ang kanyang mga mata sa kanyang asawa at anak, na may nakakatakot na ekspresyon. Alam ko na sa araw na maubos ang pagkain sa lumang apartment, iyon ang araw na tuluyan silang bumagsak. At ang iba pang nagugutom na survivor sa compound, ay sa wakas ay titingin sa apartment na iyon na sinasabing may supplies. Hindi ko na kailangang gawin ito mismo. Kailangan ko lang maghintay ng matiyaga at panoorin silang malunod sa sarili nilang kasakiman at katangahan. Sa surveillance feed, ang huling kaunting kanin sa lumang apartment ay ginawang malabnaw na sabaw. Pinapanood ng biyenan kong babae ang kanyang apo na nilalamon ito, habang siya ay sumisimsim lang sa gilid ng mangkok. Inagaw ng hipag ko ang kalahating mangkok ng lugaw mula sa biyenan kong babae habang nagmumura. Para sa bata na lang iyan, matandang hukluban. Biglang, may malakas na pagkatok sa pinto. Sa labas ay ilang lalaking may mababangis na mukha. Ang namumuno sa kanila ay ang fitness coach mula sa katabing gusali. Ngayon ay may dala siyang fire axe na may bahid ng dugo. Buksan nyo. Alam naming nag-imbak kayo dati. Bilisan nyo at ibahagi sa lahat. Ang boses niya ay matigas at walang puwang para sa anumang pagtutol. Namutla ang bayaw ko sa takot. Nanginginig. Sinabi niya sa pamamagitan ng peephole, wala na talaga kaming pagkain. Sumunod ay mas marahas na pagkatok. Naluluwag na ang lock. Malapit nang masira. Sumuko ang bayaw ko at talagang binuksan ang pinto. Umiiyak. Nagmamakaawa siya. Mga boss, wala na talagang pagkain. Naubos na nila lahat. Kung gusto niyong humanap, pumunta kayo sa may-ari ng apartment na ito. Ang kapatid ko at ang asawa niya ay tiyak na maraming inimbak upang mailihis ang kanilang galit. Hindi siya nagdalawang isip na isisi sa amin ang sisi. Sumugod ang grupong iyon at hinalughog ang lugar. Siyempre, wala silang nakitang anuman. Nagalit ang leader.
Pinukpok niya ang hawakan ng fire axe sa balikat ng bayaw ko, kaya napasigaw siya sa sakit. Sa huli, kinuha nila ang kaawa-awang kaunting kanin at ilang mahahalagang bagay at umalis na nagmumura. Ang lumang apartment ay tumahimik ng tuluyan. Pagkatapos ay sumabog ang mas matinding akusasyon at iyakan. Samantala, sa Building 7, kung nasaan kami, ay nagsimula ring maging hindi mapakali. Hating gabi na, ginamit ni Carter ang infrared camera ng drone at nakita ang ilang mga figura na sinusubukang buksan ng bintana sa unang palapag. Nagpalitan kami ng tingin ni Carter, bahagya akong umiling. Hindi tayo mga tagapagligtas, pero nagkagulo ang mga bagay. Matapos silang magtagumpay, gumapang sila patungo sa aming gusali. Nakita nila ang mga palatandaan na nangunguha kami. Karamihan ay nalinis na namin, pero may mga bakas na natira. Namutla ang mukha ni Mom. Alam kong ito ang pagsubok. Nang ang unang lalaki ay sinimulang buksan ang pinto sa baba, lumingon si Carter sa akin. Hindi natin sila maaaring papasukin. Kapag nakatikim sila, dadala sila ng maraming kasama sa susunod. Tumango ako, saka itinuro ang balkonahe. May drone na nakakonekta sa Bluetooth speaker at isang maliit na bag ng mga bituka ng hayop na duguan sa loob ng ziplock. Akayin sila papuntang Building 2. Bulong ko, doon pinakamakapal ang mga zombie. Sa unang pagkakataon, upang manatiling buhay, sinadya naming itulak ang mga tao sa kanilang kamatayan. Pagkatapos ng lahat ng iyon, walang nagsalita, kahit isa sa kuta. Tanging ang tunog ng mabigat na paghinga. Ang lumang apartment ay naging isang impyerno. Sa monitor, ang mga mata ng aking bayaw ay lalong naging nakakabahala. Matagal siyang nakatitig sa kanyang asawa at anak. Tiningnan niya sila para bang pagkain. Tila naramdaman din ito ng aking hipag. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang anak at sumiksik sa sulok, takot na takot. Ang aking biyen ng babae ay naging punching bag ng pamilya. Isang araw, matapos ang isa pang malaking away, biglang pumitik ang aking bayaw. Itinulak niya ang kanyang mahinang ina patungo sa pinto. Ma'am, wala nang pagkain sa bahay. Gutom na si Toby. Ikaw ang lola niya. Hindi ka ba pwedeng lumabas at maghanap? Ang kanyang boses ay puro kabaliwan. Bumagsak sa sahig ang aking biyenang babae, nakatitig ng gulat sa anak na pinalaki niya ng sobrang lambing. Lumayo ang aking hipag nang walang salita. Ang maliit na apo ay nakatitig ng blanko at umiyak. Lola, gutom na ako. Ang liwanag sa mga mata ng aking biyenang babae ay dahan-dahang. Nawala. Tumigil siya sa pag-iyak at pagrereklamo. Nanginginig. Siya ay tumayo at binuksan ang pinto. Walang laman ang pasilyo. Pero sa ibaba, may mahina at nakakapangilabot na tunog ng pagkaladkad at mga ungol. Lumingon ang aking biyenang babae para sa huling tingin sa saradong pinto. Walang tunog na nanggaling sa likod ng pinto na iyon. Naglakad siya papunta sa hagdan. Nawala ang kanyang figura sa monitor. Ngunit di nagtagal. May nagmamadaling yapak na lumapit. Tumakbo ng mabilis ang biyenan kong babae. Sumisigaw ng tulong na may ilang zombie na sumusunod sa kanya. Nasa loob sina Tyson, Lily, at Toby at pinipigilan ang pinto. Kahit gaano pa sumigaw ang biyenan kong babae, hindi nila binuksan ang pinto. Mabilis siyang tumakbo paakyat. Ngunit sa kanyang pagmamadali, nadapa siya at natumba. Sumugod ang mga zombie sa likod niya. Desperado siyang inabot ang kamay, humihingi ng tulong. Ngunit bigla niyang nakita ang isang silip ng ating nakaraang buhay. Ang eksena kung saan itinulak niya kami ni Carter palabas ng pinto. Tumagos ang hiyaw sa kanyang tainga, blangko ang mukha niya, nanlambot ang mga kamay niya, tumulo ang luha sa kanyang mukha. Napanood niya ang biyenan kong babae, na pinagtaksilan ng pamilya ng paborito niyang anak, ay itinulak sa isang bitag ng kamatayan. Naramdaman kong deserve nila iyon. Nakadama ako ng kasiyahan. Ilang araw ang lumipas, nagsimulang gumala ang mga zombie sa mga pasilyo. Hindi na ligtas ang dating ligtas na gusali. Lahat ay naglalakad ng tahimik, mas maingat kaysa dati. Sa loob ng lumang apartment, nanginginig si Luke sa tunog ng mga ungol ng zombie. Takot na takot, kumapit si Toby sa kanyang ina. Tinakpan nila ang kanilang mga bibig. Takot na takot para huminga. Napanood namin ni Carter ang kanilang pagpupumilit na mabuhay. Ilang araw ang lumipas, sinuri ko ang surveillance. Walang laman ang sala. Narinig ko ang pagtatalo mula sa kwarto. Sumambulat ang matatalim na hiyaw mula sa kwarto. Nagpalitan kami ni Carter ng tingin. Pareho kaming nakadama ng awa at kasiyahan. Sa apocalypse, hindi mahuhulaan ang mga puso. Ang mga hiyaw at ang baho ng dugo ay di nagtagal, ay umakyat sa mga zombie sa labas. Isang alon ng mga zombie ang sumalpok sa pinto. Bumigay na ang mabigat na pinto. Sinundan ng mga zombie ang bakas ng dugo at sumugod sa loob. Naririnig ang mga sigaw ng tulong sa monitor at ang mga hiyaw ng mga bata na puno ng takot. Hindi ko na kaya panoorin. Kaya isinara ko ang app. Nang malaman ng nanay ko sa kuta, tahimik siyang umiyak. Hindi para sa masamang kamag-anak na iyon, kundi sa kung gaano kalalim ang pagbagsak ng sangkatauhan. Mahigpit akong niyakap ni Carter. Nanginginig ang katawan niya. Hindi dumating ang saya ng paghihiganti. Sa halip, pagod at matinding lamig lang ang naramdaman ko. Kasabay nito, bumaba ng husto ang bilang ng mga survivors sa neighborhood. At ang mga zombie na gumagala ay dumami ng mahigit 30. Karamihan ay nakapaligid sa Building 3 at Building 5 dahil ang dalawang gusaling iyon
ang may pinakamaraming residente at pinakamaraming buhay na tao. Ang Building 7 namin ang pinakamalayo. Ngayon, 5 o 6 na zombie lang ang gumagala sa ibaba. Alas 7 ng gabi, madilim na madilim ang langit. Kaya lumabas kami ni Carter sa balcony at nagpalipad ng drone na may maliit na Bluetooth speaker na nakasabit sa ilalim nito. Nakaka-setup lang namin ngayong hapon. Palakasin mo ng todo. Ano ang dapat nating patugtugin? Tanong ni Carter. Heavy metal? Naisip ko saglit. Mas malakas, mas maganda. Nag-ingay ang musika. Lumipad ang drone palabas ng balcony patungo sa entrance ng neighborhood, habang ang nakakabinging gitara at tambol ay pumutok sa kalangitan ng gabi at agad itong gumana. Lahat ng zombie hindi lang sa neighborhood, kundi pati sa mga kalye, ay nagsimulang gumalaw patungo sa tunog. Wala silang utak. Naakit lang sila sa tunog at liwanag. Umikot ang drone sa hangin ng 10 minuto. Pagkatapos ay dahan-dahang lumipad patungo sa pangunahing daan sa labas ng neighborhood. Kasunod ang kawan ng mga zombie. Gumana. Sabi ni Carter, nasasabik. Ngunit sa sandaling iyon, may nangyaring mali. Isang palaso ang lumabas mula sa dilim. Tumama ng eksakto sa propeller ng drone. Nawala ng balanse ang drone. Umuga ito at bumagsak sa lupa. Bumagsak ito sa labas ng pader ng komunidad. Nagbago ang ekspresyon ko. Agad akong naglunsad ng isa pang drone. Binuksan ko ang night vision. Sa feed, isang lalaking naka-black tracksuit ay umaakyat mula sa bintana ng Building 5. May hawak siyang compound bow. Lumapag siya ng maliksi. Mabilis siyang tumakbo sa bumagsak na drone. Kinuha niya ang speaker. Pinatay niya ang musika sa Fairview Gardens. Pagkatapos, tumingin siya paakyat sa Building 7. Para maging tiyak, tinitingnan niya ang apartment namin. 3601. Sa ilalim ng night vision, malinaw kong nakita ang kanyang mukha. Nagmouth siya ng isang bagay sa camera. Sinasabi niya, makipagtulungan o kalaban, si Max iyon. Ang note na ito ay ipinadala ng kanyang drone. Nakasulat ang pangalan niya sa note. Kasama rin ito ang kanyang resume. Dating reconnaissance soldier. Nakatira mag-isa sa Building 5, Room 902. May mga armas at ilang supply. Handang makipagtulungan. Hindi siya mapagkakatiwalaan. Ang tatay ko ang unang tumutol. Sino ba ang nakakaalam kung nag-iipon lang siya ng impormasyon? Gusto niyang nakawin ang mga supply natin. Pero alam na niya ang lokasyon natin. Nag-aalala si Carter. Kung gusto niya kaming saktan, maaari sana niyang inakit ang mga zombie o nakipag-partner sa iba para umatake. Tiningnan ko ang note. Nag-isip. Sa wakas, gumawa ako ng desisyon. Pwede tayong makipagtulungan. Pero may mga kondisyon. Una, magpalitan ng listahan ng supply. Aya, para kumpirmahin ang halaga ng bawat isa bilang kasosyo. Pangalawa, magpalitan ng contact info. Pero sa pamamagitan lang ng walkie-talkies. Pangatlo, tukuyin ang mga activity zones. Walang lalapit sa loob ng 100 yarda ng mga bahay ng bawat isa nang walang pahintulot. Ipinadala ni Carter ang mga kondisyon sa pamamagitan ng drone. Makalipas ang kalahating oras, dumating ang sagot, agreed. At isa pang paalala, hindi lang tayong 2 grupo ang buhay sa komunidad. Ang Building 3 ay may pamilyang 5. Ang Building 6 ay may 2 batang mag-asawa. At ang security guard ng property na si Gary at ang kanyang pamangkin. Pinag-uusapan nila ang pagsasama-sama. Namamay-bahay para manghingi ng supply. Suminghot ang tatay ko. Ang requisition ay pagnanakaw lang. Sa ilalim ng bandila ng para sa komunidad. Mga tulisan talaga sila. Gary, naalala ko ang laging palakaibigang security guard. Kasama rin siya. Lumubog ang puso ko. Sabi rin ni Max na magsisimula daw sila ng paghahanap mula sa Building 1 at aabot daw sila sa Building 7 sa loob ng 3 araw. Inirerekomenda niyang maghanda na tayo ng maaga. Magtago man o lumaban. Saan ba tayo magtatago? Malaki naman ang pinagsamang espasyo ng 2 apartment. Pero kung determinado silang maghanap, huli tayo maaga o huli. Kaya lumaban na lang. May 4 tayong matatanda, pero maliban kay Max, mga sibilyan silang walang pagsasanay. Ang kabilang panig ay may hindi bababa sa 10 tao, at baka may mga armas din sila. Tinanong ko si Max kung paano niya gustong magtulungan. Lumipad muli ang drone, at nagbalik ito ng detalyadong plano. Simple lang ang plano ni Max. Gumamit ng tunog o amoy ng dugo para maakit ang mga zombie sa kanila. Kung ang mga zombie na ang bahala sa kanila, mas maganda iyon. Kung hindi, mauubos ang kanilang lakas at bala. Kapag pagod na sila, diretso tayo at tapusin na sila. Sobrang malupit naman yan. Namutla ang mukha ng nanay ko. Sila ang unang sumubok na nakawan tayo. Mahinahon kong sinuri. Kung hindi tayo kikilos, kapag nagkaisa sila, tapos na tayo. Pinatay ng tatay ko ang sigarilyo at sinubukang kumbinsihin ng nanay ko. Alam kong mabait ka, pero ito na ang apocalypse. Pumatay o mapatay. Tama si Serena. Hindi tayo pwedeng maghintay na lang na mamatay. Sa huli, nag-atubiling tumango ang nanay ko. Usapang tapos na. Si Max ang bahala sa reconnaissance at pagpaplano at ang pamilya ko ang magsasagawa. Sa ngayon, bawat isa sa atin ang bahala sa sarili nating supply. Pero kung ang isang panig ay may kagyat na pangangailangan, ang kabila ay maaaring makipagpalitan ng katumbas na produkto. Unang target, si Gary, ang guard ng property. Ayon sa impormasyon ni Max, sina Gary at ang kanyang pamangkin ay nakatira sa opisina ng property sa Building 2.
Mayroong surveillance room doon kung saan makikita ang mga feed mula sa lahat ng camera sa compound. Kahit nasira na ang karamihan sa mga camera, ilan pa rin ang gumagana. Kailangan nating alisin muna ang matang iyon. 2:00 ng madaling araw, kami ni Carter ay lumabas sa balkonahe at pinalipad ang drone na may maliit na speaker. Sa pagkakataong ito, walang musika. Sa halip, pinatugtog namin ang pre-recorded na iyak ng sanggol. Hindi malakas ang volume, ngunit sa katahimikan ng gabi, napakalinaw nito. Ang mga zombie ay sobrang sensitibo sa tunog, lalo na sa mga high-frequency na ingay. Tulad ng inaasahan, makalipas ang ilang minuto, ang mga zombie na gumagala sa kapitbahayan ay nagsimulang magtipon patungo sa tunog. Dahan-dahang lumipad ang drone papuntang Building 2 at nag-hover malapit sa mga bintana ng property office, habang si Max ay gumagalaw na rin. Gamit ang isa pang drone, nag-drop siya ng ilang blood bag sa base ng Building 2. Ginawa nila iyon ng hapon na iyon gamit ang expired na dugo ng baboy. Matapang ang amoy. Nabaliw ng todo ang mga zombie. Nagsiksikan sila sa paligid ng Building 2, umuungal at kumakatok sa pintuan ng pasukan. Nagising sina Gary at ang kanyang pamangkin at tumingin pababa mula sa bintana. Sobrang takot na takot. Sinubukan nilang harangan ang pinto, pero huli na ang lahat. Ang pintuan ng pasukan ay luma at sira-sira, at sa ilalim ng impact ng 100 zombie, mabilis itong nasira. Narinig ang langit-ngit ng mga bisagra ng pinto na nasisira, sinundan ng ungal ng mga zombie na pumapasok sa hallway. Ang mga hiyaw ay sumalubong sa gabi. Sa pamamagitan ng walkie-talkie, mahinahong nagulat si Max. Target eliminated. Walang laman ang security room ngayon. Pagkatapos ng madaling araw, mawawalan ng target ang mga zombie at unti-unting magkakalat. Pagkatapos ay maaari siyang pumunta sa Building 2 at kunin ang hard drive mula sa security room at lahat ng kapakipakinabang. 4:00 ng madaling araw. Tahimik na ang lahat. Ang aking pamilya ay nakaupo sa madilim na sala. Walang nagsalita. Kakapatay lang nila ng hindi direkta ng 2 tao. Oo, sila ay mga kaaway at ito ay pagtatanggol sa sarili, pero masama pa rin ang pakiramdam. Naging masamang tao na ba ako? Mahinahong tanong ng nanay ko. Mom, sa apocalypse, walang mabuti o masamang tao. Hinawakan ko ang kamay ng nanay ko. Mayroon lamang ang mga buhay at ang mga patay. Gusto lang naming mabuhay. Ang mga sumunod na araw ay tahimik, bago ang bagyo. Ang mga nakaligtas sa aming kapitbahayan ay tila naramdaman ang panganib. Hindi sila nangahas gumawa ng anumang padalos-dalos. Minsan may drone na dumaraan, pero nanatili sila sa malayo. Para bang sinusubukan nila ang isa't isa. Ang pamilya ko at si Max ay laging nag-uusap. Si Max ay isang napaka-maaasahang kasama. Gumamit siya ng drone para magmamanman sa lugar sa araw. Sa gabi, pinagmamasdan niya ang galaw ng mga zombie gamit ang infrared binoculars. Araw-araw ay kanyang kinokolekta ang impormasyon at ipinapadala ito sa pamamagitan ng drone. Bawat piraso ng impormasyon ay may bahid ng dugo. Hindi kami pwedeng magpabaya. Ang mga gulay sa teras ay lumalaki ng maayos. Nagbibigay sila ng mahalagang pinagkukunan ng bitamina. Nagsimula kaming matutong gumamit ng limitadong materyales. Ginamit namin ang mga ito para gumawa ng mas maraming kasangkapan. Sinubukan pa naming linisin ang tubig ulan gamit ang simpleng distillation. Ang mga survival skills ay pinamax ng araw-araw na krisis. Bago namin namalayan, tahimik na dumating ang taglamig. Bumagsak ang unang niebe, tinakpan ng dumi, at mga labi sa mga lansangan. Ang lungsod ay natabunan ng niebe. Bumagsak ang temperatura, sa ibaba ng 0. Tinakpan ng kaputian ang pagdanak ng dugo, pero nagdulot ito ng bagong krisis sa kaligtasan. Ang matinding lamig ay pumatay sa efficiency ng solar panel namin. Hindi kami nangahas gamitin ng basta-basta ang diesel generator. Napanatili lang namin ang loob ng bahay na bahagyang higit sa lamig ng pagyeyelo. Isinuot namin lahat ng makakapal na damit na mayroon kami. Nagkulong kami sa pinakamainit na master bedroom. Ang pansamantalang insulation na gawa sa foam board at kumot ay nakatulong ng kaunti, pero lahat kami ay nanginginig sa lamig. Nagiging lila ang mga labi. Ang maingat na inaalaga ang terrace garden ng nanay ko ay nawalan ng karamihan sa mga punla dahil sa biglaang lamig. Ilang dahong gulay na matibay sa lamig ang natira sa plastic greenhouse. Mas malala pa, nagkasakit ang nanay ko. Ang patuloy na lamig at malnutrisyon ay nagbigay sa kanya ng matinding sipon na nag-trigger naman ng bronchitis. Siya ay umuubo ng grabe. Ang kanyang mga pisngi ay namumula dahil sa lagnat. Ang antibiotics na mayroon kami ay hindi gaanong nakatulong. Kailangan niya ng mas malakas na gamot. Baka kailangan pa niya ng oxygen. Nang halos wala na kaming magawa at iyon na ang katapusan, si Max, na limitado ang komunikasyon sa drone, ay nagpadala ng isa pang mensahe. May maliit na bag na nakasabit sa ilalim ng drone ni Max. Sa loob ay may ilang kahon ng dekalidad na antibiotic at isang maliit na bote ng cough syrup. May kasama ring sulat. Kapalit, kailangan ko ng asin at vitamin tablets. Tagumpay ang palitan. Nakapagpagaan ito sa kondisyon ni Mom. Nagbahagi rin si Max ng kanyang naobserbahan sa paligid gamit ang kanyang binoculars. Mas mabagal ng malaki ang galaw ng mga zombie sa mababang temperatura, pero hindi sila nagyelo. Sa malayo pa, may mga bakas ng hindi kilalang sasakyang gumagalaw. Sa kanluran ng lungsod, tila may nagliliyab na apoy
at mahinang tunog ng pagsabog. Hindi malinaw ang sitwasyon. Tila pinahinto ng matinding taglamig ang oras at pansamantalang pinahinto ang pagpatay. Pero alam nating lahat na sa ilalim ng kalmadong ito ay may mas malalim na kawalan ng pag-asa. Nagsimulang matunaw ang yelo at niebe. Sa wakas nagdulot ng kaunting init, ngunit nagdulot din ng mga bagong panganib. Noong araw na iyon, nasa itaas ako nagdidilig ng mga gulay. Nang bigla kong narinig ang busina ng mga sasakyan, mabilis akong yumuko at tahimik na inobserbahan ang paligid. Tumingin ako pababa mula sa bubong. Nakita ko ang isang grupo ng mga tao na dumarating sa ibaba sakay ng jeep, nakasuot ng military uniforms. Sila ay nasa labas na sumisigaw gamit ang megaphone. Sinasabi sa lahat na sila ay galing sa military at hinihimok ang mga survivor na bumaba ng mabilis. Sinasabing dadalhin nila ang lahat sa safe zone. Nagmamadali akong bumalik sa loob. Nang marinig ni Mom at Dad ang magandang balita, ang kanilang mga mukha ay nagliwanag sa gulat. Malapit na nilang buksan ang kurtina nang bigla akong tumakbo at pinigilan sila. Tumuturo sa grupo sa ibaba. Seryoso akong tumingin kay Mom at Dad. Hindi sila pwedeng galing sa military. Tumingin ako sa binoculars at may nakita akong mga 100 lalaking naka-unipormeng militar hawak ang mga baril. Pero kakaiba ang tindig nila at hindi talaga katulad ng mga tunay na sundalo. Ipinasa ko ang binoculars kina Mom at Dad at nang makita nila ito, hindi nila maiwasang matakot. Nagkatinginan kami ni Carter. Alam naming problema ang mga ito. Sana ang ibang mga survivor sa kapitbahayan ay hindi ganoon kapabaya. Binukas namin ng bahagya ang kurtina para manood at pagkatapos ng ilang sandali, akala naming walang bababa. May nakita pa rin akong ilang tao na bumababa dala ang mga backpack. Hindi ko maiwasang malungkot dahil baka alam nila na ang mga lalaking iyon ay hindi galing sa gobyerno. Pero simula nang sumiklab ang outbreak, wala nang pagkain ang kanilang mga bahay sa mahabang panahon, kaya naiipit sila sa pagitan ng dalawang mahirap na sitwasyon. Wala silang choice kundi sumugal. Mayroon ding ilang matatandang may kasamang maliliit na bata na dahan-dahang lumalabas ng gusali at baka talagang akala ng mga matatandang ito na sila ay galing sa gobyerno. At ito na ang tanging pag-asa nila. Pinapanood ko ang mga peking iyon, na agawin ng marahas ang mga gamit ng lahat, at pilitin ang mga babae at mga lalaking malalakas na sumakay sa truck. Iwanan ang mga matatanda at bata. Biglang naging hindi mapakali ang karamihan habang pinalibutan ng mga desperadong tao ang mga peke. Hinaharang ang kanilang daan. Pero pagkatapos ng isang putok ng baril, isang tao ang bumagsak sa isang puddle ng dugo. Nang makita ang mga baril, naging tahimik ang karamihan, at nang makita na walang nangangahas na lumaban, kumuha sila ng isa pang bag mula sa truck at agad na nagtayo ng malaking kaldero at nagsimulang magluto doon mismo sa lupa. Hinila ng isa sa kanila ang ilang babae palabas ng truck at sinimulang hawakan ang mga ito ng mahalay. At nang makita ito, hindi ko maiwasang makaramdam ng matinding kalungkutan. Ibinaba ko ang binoculars. Hindi na kaya pang manood. Pagsapit ng hapon, habang pinapanood silang itapon ang mga bangkay at ituro ang mga gusali, habang nag-uusap, hindi ko maiwasang makaramdam ng pagkabahala at tulad ng inaasahan, sinimulan nilang hanapin ang mga gusali. Mabilis na lumusob ang mga mandarambong sa mga palapag. Wala pang isang linggo. Nakarating na sila sa gusali namin. Grabe ang husay nila. Sinira ang mga pinto, naghanap, at nagnakaw. Kung may lumaban, binaril nila. Narinig namin ang mga hiyawan at gulo sa ibaba. Papalapit na. Nasa lalamunan ko ang puso ko. Sa audio ng drone, narinig ko ang lalaking may tattoo na namumuno na nagmumura. Ang pangit ng kompleks na ito. Kulang ang nakuha natin. Sayang ang lakas. May ilan sa kompleks na nagsimulang sumama sa kanila. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang, nakayuko, ay sumisip-sip sa malaking lalaking may tattoo. Sinabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang sa kanila na bagong kompleks ito at kakaunti ang nakatira. Walang tao sa mga palapag sa itaas. May isang pamilya na dapat lilipat, pero hindi sila dumating. Kaya walang laman ang bahay nila. Sinabi niya na sa mga gusali na lang sa unahan sila maghanap. Dumura ang lalaking may tattoo sa lupa at sinipa siya. Minumura siya dahil hindi agad nagsalita. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay hindi nangahas na tumayo, nakahiga pa rin sa lupa at nanginginig. Sinabi na niya kay Vince. Sinabi ni Vince na walang ligtas. Humakbang si Vince pasulong nang tawagin siya. Sinabi niya na nag-iingat lang siya. Baka may nakaligtaan sila. Hindi niya alam kung nagsasabi ng totoo ang lalaki, kaya hindi siya nangahas na sabihin sa lalaking may tattoo. Tinitigan ni Vince ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakahiga sa lupa. Sinabi niya sa lahat na maghanap ayon sa sarili nilang bilis mula ngayon. Tumingin ang lalaking nasa katanghaliang gulang sa itaas at tinanong ang lalaking may tattoo kung dapat pa ba silang maghanap dito. Nag-irap ang lalaking may tattoo. Wala na, tigil na. Wala talagang kahit ano. Dahil gumagabi na, bumalik ang grupo sa kanilang kampo. Basang-basa kami ni Carter. Pareho kaming nakahinga ng maluwag, nang halos hindi kami makalabas. Pero hindi kami nagpabaya. Kinabukasan, diretso silang pumunta sa ibang gusali. Mukhang sumuko na sila sa gusali namin. Kung tutuusin, ang gusali namin ay may dosenang pamilya lang.
na nakakalat kung saan-saan. At ang lalaking nasa katanghaliang gulang ang property manager dito. Inilunsad ni Carter ng maingat ang drone habang pinapanood sila na pumunta sa ibang mga gusali. Itinuro ng mga staff ng property ang gusaling iyon. Dahil sa property manager na kabisado ang complex, bumilis ang bilis ng kanilang paghahanap. Labis akong nag-aalala para sa mga tao sa gusaling iyon. Sa pamamagitan ng drone, nakarinig ako ng paminsan-minsang tunog ng labanan. Mukhang nagtagumpay na naman sila. Hindi ko alam kung ano ang magagawa ko. Nagtipon-tipon kaming lahat ni Carter, Mom at Dad. Nag-uusap kung paano tutugon. Kahit hindi sila pumunta sa gusali namin, hindi na namin sila pwedeng payagang manatili pa. Ang pinakamahusay na paraan ay palayasin sila. Kinabukasan, sa hindi malamang dahilan, bumalik sila sa gusali namin. Ang lalaking may tattoo na pinuno ay humimas ng kanyang balbas. Paulit-ulit niyang nararamdaman na may tao sa gusaling ito. Sumunod ang iba sa utos at umakyat pa itaas. Walang tao sa 33, walang tao sa 34, hanggang sa pumunta sila sa fire escape sa ika-35 na palapag. Tumigil ang mga yabag sa pintuan ng fire escape sa ika-34 na palapag. Doon, nagtayo kami ng mga harang, isang welded na bakal na gate at mga tambak na kalat. Sumigaw ang lalaking tinatawag nilang boss na buksan ito ng sapilitan. Baka may magandang gamit doon sa taas. Nang makita ang kanilang mga kilos, nasa lalamunan, ang aming mga puso. Hindi namin akalaing darating ang araw na ito. Mabilis kong sinabi kay Carter na gamitin ang drone para makita ang mga zombie. Naalis na nila ang lugar malapit sa kapitbahayan. Wala kahit isang zombie. Nang makita ko ang mga walang taong kalye, sinabi ko kay Carter na paliparin ng mas malayo ang drone ngayon. Nasa regla ako, kaya mabilis naming pinalambot ni Mom ang inihanda naming manok kanina at isinabit namin ang mga ito ng magkasama. Ginamit ko ang drone para lumipad ng mababa sa paligid. Inaakit ang mga zombie. Sa sandaling iyon, lumitaw din ang drone ni Max sa likod namin. Isang maliit na speaker sa ilalim ng tiyan nito ay nagsimulang magpatunog ng isang matalas at nakakatusok na sirena. Kasabay nito, nagbagsak ang drone ng ilang maliliit na blood bag. Sa wakas, nakaakit ng isang grupo ng mga zombie ang malakas na amoy ng dugo. Dalawang drone ang sunod-sunod na lumipad patungo sa mga zombie. Ang mga naakit na zombie ay dahan-dahang lumakad patungo sa kapitbahayan. Ang mga lalaking naiwan sa ibaba para magbantay ay lumapit sa isang babae. Nakita ng babae ang mga zombie na papalapit sa likod nila. Natatakot ako na baka maalarma ng babae ang mga lalaking iyon sa pagsigaw. Pero hindi ko matiis na makita siyang mapunit. Ngunit sa hindi inaasahan, may ngiti ng kaginhawahan sa mga mata ng babae. Walang oras ang lalaking nasa ibabaw niya para mag-react bago kumagat ang zombie sa kanyang lalamunan. Ang isa pang lalaki itinulak ang babaeng nasa tabi niya patungo sa zombie at mabilis na tumakbo pa itaas. Mahigpit na hinawakan ng babae ang braso ng lalaki at kumuha ng isang nakatagong bubog. Sinaksak niya ang lalaking humahawak sa kanya. Pinahiran niya ng dugo ang lalaki habang sumisigaw siya. Kung mamamatay tayo, sabay tayong mamamatay. Dahil sa dugo, sinugod siya ng mga zombie. Kinagat nila ang kanyang braso. Nagpumiglas ang lalaki para makawala sa mga zombie at pasuray-suray na umakyat sa itaas. Hawak-hawak ang kanyang sugat. Pinanood ko ang eksenang ito sa pamamagitan ng drone. Sana ay tumagal siya ng sapat at pagkatapos mahawaan, madamay ang mga bastardo na iyon kasama niya. Ang mga lalaking may palakol sa ibaba ay naabot na ang ika-35 palapag. Inihampas nila ang kanilang mga palakol at agad na nabasag ang mga nakalak na pinto. Pagkatapos, dumiretso sila sa ika-36 na palapag. Nakahawak si Dad ng tactical shovel sa loob. Hawak ni Carter ang chainsaw. Nakatitig sa drone footage. Hawak ko rin ang bakal na tungkod. Handa ng kumilos. Nasa kusina si Mom at nagpapakulo ng motor oil. Dumidikit iyon sa balat. Kahit hindi sila mamatay, babalat ang kanilang balat. Nakaakyat na ang infected na lalaki sa ika-26 na palapag. Maputla ang kanyang mukha. Binaba niya ang kanyang damit. Tinatakpa ng sugat sa kanyang kamay. Ang ilang tao sa fire escape ay patuloy na malakas na kumakatok sa brick wall. Sa kabutihang palad, ang brick wall, tuyo ng ilang buwan, ay kasing tibay ng isang kuta. Patuloy na nagpupumilit ang mga taong iyon na masira ang pader. Sa ibaba, ang infected na lalaki, pasuray-suray na lumapit sa kanila. Pinanood ng lalaking may tattoo ang infected na lalaki na papalapit. Galit ang kanyang ekspresyon. Tumuro ang infected na lalaki sa likod niya. Sinusubukang magsabi, ngunit biglang nagkaroon ng kumbulsyon ang kanyang katawan. Sobrang kakaiba iyon. Agad napansin ng iba ang sugat sa kanyang kamay. Makikita ang takot sa kanilang mga mukha. Di nagtagal, narinig ang ungol ng mga zombie mula sa likod. Iwinasiwas ng lalaking may tattoo ang kanyang kutsilyo at pinatay ang infected na lalaki. Tumingin siya sa natarantang grupo at sumigaw. Ano pang hinihintay ninyo? Kunin ang inyong mga armas. Pinatay ng lalaking may tattoo ang sunod-sunod na zombie na sumusubok na umakyat. Sumigaw siya sa lalaking nakapula na may bag na buksan ng pinto at ang lalaking nakapula ay malapit ng buksan ito gamit ang isang tool. Pinanood naming mabuti ang bawat galaw nila. Nasa lalamunan ng aming mga puso. Kung makapasok sila, tiyak na nasa malaking panganib ang aming pamilya. Sa kabutihang palad,
mas mabilis ang mga zombie. Ang mga zombie sa likod ay hinawakan ang pulso ng pagod na lalaking may tattoo at kinagat ng malakas. Ang kanyang mga tinatawag na kapatid ay takot na. May ilang sumubok na tumakbo pababa. Pero ang mga zombie ay walang takot at walang pagod na umakyat ng maramihan. Biglang sumabog ang isang chain reaction. Ang mga sigaw ng takot at desperadong sumpa ay umalingaw-ngaw at nagbanggaan sa hagdanan. Mula sa drone ay narinig ang matataas at hindi makataong mga sigaw. Wala ni isa sa mga taong iyon ang nakaligtas. Matapos ang ilang araw ng pagkabalisa, sa wakas ay nakapagpahinga na kami. Pagkatapos ng trahedya sa 35 palapag, bukod sa amin at kay Max, tila wala nang ibang nakaligtas. Ang mga zombie, dahil kulang sa sariwang biktima at pagkain, ay unti-unting nagkalat mula sa Fairview Gardens. Ang ikalawang bagong taon, pagkatapos ng apocalypse, nagprito kami ng isang malaking plato ng inimbak na karne, isang plato ng gulay, at ilang ginisang tog. Ang nanay ko ay gumawa rin ng palaman na may gulay at inimbak na karne at gumawa ng dumplings. Itinaas namin ang aming mga baso upang ipagdiwang ang bagong taon at ipagdiwang na kami ay buhay pa. Habang kumakain kami, biglang dumating ang isang malakas na light signal mula kay Max sa labas. Nakarinig kami ng isang radio broadcast at kinumpirma na ito ay isang military frequency. Nagbo-broadcast sila ng mga coordinate ng safe zone at impormasyon ng kontak. Ito ay nasa kabundukan mga 100 at 73 kilometro sa silangan. Ang balitang ito ay parang isang kidlat na sumira sa aming nakatigil na buhay. Talagang nagtayo ang bansa ng isang ligtas na kuta sa safe zone. Ang pag-asa, sa unang pagkakataon, ay napakalinaw sa harap namin. Ngunit kasama nito ang dumating matinding debate at malalim na pagkabalisa. Ang tatay ko ay tiyak na tutol sa pag-alis. 173 kilometro. At apocalypse na ngayon. Ano ang nandoon? Mga pulutong ng zombie, mga mandarambong, sirang mga kalsada, sirang mga sasakyan. Paano tayo maglalakbay? Napakaraming pagsisikap ang ginugol natin sa pagtatayo ng kuta na ito. Ang paglabas ay pagpapakamatay. Si Carter ay mas pabor na makipagsapalaran. Inisip niya na ang manatili dito ay naghihintay lamang na maubos ang pagkain, na masira ang mga kagamitan, at kung sumiklab ang isang sakit, wala kaming tulong mula sa labas. Dahil nakapagtatag ang bansa ng safe zone, maaaring may mga support points sa daan. Ito ang tanging pagkakataon. Tiningnan ako ng nanay ko na may komplikadong ekspresyon at sinabing susundin niya ang desisyon ko. Lahat ng presyon ay napunta sa aking mga balikat. Bumalik ako pagkatapos ng muling pagsilang, itinayo ang kuta na ito gamit ang kaalaman sa hinaharap at tinulungan ang aking pamilya na makaligtas sa pinakamagulong panahon. Ngunit sa nakaraan kong buhay, namatay ako ng masyadong maaga. Kung ano ang susunod na mangyayari, hindi ko rin alam. Sa huli, ginawa ko ang desisyon. Aalis tayo. Tahimik si Dad. Nang matagal, sa wakas, napabuntong hininga siya. Tahimik niyang sinimulang suriin ang kanyang gamit. Si Mom, samantala, nagmamadaling nag-empake ng mga gamot at concentrated food rations. Mahigpit akong niyakap ni Carter. Sinimulan niyang magplano ng modifikasyon ng sasakyan at pamamahagi ng armas. Gamit ang drone, naabot namin ang huling kasunduan kay Max. Sasakay siya sa iisang sasakyan. Kasama namin, magbibigay siya ng modified off-road vehicle at magsisilbing pangunahing driver at combat escort at magbibigay ng concentrated food rations na sapat para sa hindi bababa sa isang buwan, malaking halaga ng gamot, at dagdag na gasolina. Lahat ng desisyon sa biyahe ay dapat pag-usapan ng magkabilang panig. Ang mga samsam ay ipapamahagi ayon sa kontribusyon. Sa mga sumunod na araw, pumasok kami sa ibang antas ng paghahanda. Nagsala kami ng mga supply na kailangang dalhin, mataas na calorie na pagkain, gamot, armas, kasangkapan, kaunting mahahalagang binhi, at lihim naming itinago ang karamihan ng maramihang pagkain at tubig sa pinakatagong bahagi ng kuta. Kung sakaling mabigo, baka may daan papabalik. Mas mahirap ang daan palabas ng lungsod kaysa inaasahan. Ang pangunahing daan ay ganap na hinarang ng mga nasirang sasakyan, mga bumagsak na billboard, at mga debris. Madalas kaming kailangang lumihis sa mga side road. Si Max ay isang kahangahangang driver. Lagi niyang napapansin ang mga roadblock ng maaga at nakakahanap ng daan. Si Carter at ako ay nagbabantay sa mga gilid at likuran, habang ang aking mga magulang ay nagmamasid sa daan sa unahan. Hindi nagtagal, sa isang sangandaan, nakatagpo kami ng roadblock na gawa ng tao. Agad na pinahinto ni Max ang sasakyan. Sinenyasan niya kaming tumahimik. Matagal siyang nagmasid gamit ang binoculars. May galaw sa likod ng roadblock. May mga tao. Mahigit isa. Baka ambush. Sinubukan naming umatras ng tahimik at lumihis. Ngunit halatang nakita na nila kami. Isang taong may magaspang na armas tumayo mula sa likod ng roadblock at nagwawagayway ng mga braso. Hindi matukoy kung babala o pakiusap para sa tulong. Pinahinto namin ang sasakyan sa ligtas na distansya. Gumamit si Max ng megaphone para manawagan na nagsasabing, dumadaan lang kami, walang balak makipag-away, at handang makipagpalit ng kaunting pagkain para sa ligtas na daan. Sandaling tumahimik ang kabilang panig. Isang maputlang payat na lalaking nasa katanghali ang gulang dahan-dahang lumakad mula sa likod ng roadblock. Puno ng pagsusumamo ang kanyang mga mata. Ang lalaki ay nagsabing survivor siya mula sa kalapit na nayon. Grabe ang lagay nila.
Umaasa siyang makipagpalit ng gamot sa amin. Pumayag kami. Ang lalaki, buto-buto ang kamay, kinuha ang gamot na ibinigay namin sa kanya. At sa isang saglit, nakita ko ang tunay na pasasalamat sa kanyang mga mata. Pero nang mag-start na si Max ng sasakyan para umalis, biglang nagulo ang lahat. Ilang tao na may dalang mga pamalo at itak ang biglang lumitaw sa malapit. Mabilis na pumaligid sa aming sasakyan. Lumubog ang puso ko, naloko kami. Pero ang talagang nagpalamig ng aking dugo ay ang figurang dahan-dahang lumalabas mula sa likod ng karamihan. Siya ay buto at balat. Ang kanyang mukha ay puno ng dumi. Ang kanyang damit ay punit-punit, pero nakilala ko pa rin siya agad. Tyson, kapatid ni Carter. Ang aking bayaw. Buhay pa pala siya. Nagkatinginan kami ni Tyson. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy ng matinding puot. Una siyang dumaan sa mukha ni Carter. Pagkatapos ay tumigil sa akin. Carter? Serena? Buhay pa ako, ha? Bigo ba kayo? Tumingin ako kay Carter sa tabi ko. Puti na ang kanyang mga buko. Napalunok siya ng malalim, pero nanatili siyang tahimik. Biglang lumingon si Tyson at sumigaw sa mga gutom na survivor. Ang sarili kong kapatid at ang kanyang asawa. Ay nag-imbak ng kung ano-ano bago ang lahat ng ito. Ang nanay ko at ang asawa ko. Ang mga bata lahat patay dahil hindi sila tumulong. Pagkaing may mataas na enerhiya. Pagkaing may mataas na enerhiya. Pagkaing may mataas na enerhiya. Meron silang lahat. May gamot at Mataas na pagkain enerhiya. sila sa sasakyan Lahat. nila. Nagningas ang galit nila dahil sa sinabi ni Tyson. Sumigaw sila at sinimulang itulak at paluin ng mas malakas ang sasakyan. Sinusubukang makapasok. Salamat sa Diyos. Parang tangke ang sasakyan ni Max. Welded na iron mesh, pinalakas na steel plate, mga espesyal na off-road tire. Napigilan sila, pansamantala. Pero lubos kaming nakulong. Hindi makagalaw kahit isang pulgada. Sa sandaling iyon, isang nakamamatay na kislap sa mga mata ni Tyson. Bigla niyang hinugot mula sa kanyang coat, isang plastic na bote na may basahang nakasaksak sa itaas. Isang kasabwat sa tabi niya ay naglabas ng lighter. Sinindihan niya ang basahan. Napatawa ng pao si Tyson, nakataas ang braso. Ang Molotov cocktail ay nakatutok mismo sa aming windshield. Iwanan ng sasakyan at lahat ng nasa loob, o walang makakawala. Lubusang napalibutan ang kotse namin. Nakataas sa kamay ni Tyson ang improvised Molotov cocktail. Nakatayo siya, 10 metro lang sa harap ng kotse namin. Sa likod niya ay 7 o 8 survivor na may mababangis na mukha. Umulupot ang mga kamao ko. Tumutusok ang aking mga kuko sa aking mga palad. Ang desisyon ko ang nagtulak sa aming pamilya sa patay na dulo na ito. Sa pamamagitan ng rearview mirror, nakikita ko ang mapuputlang mukha ng aking mga magulang at ang nagsalubong na kilay ni Carter. Bumubulong ako sa kanila. Pasensya na. Nanginginig ang boses ko nang hindi mapigilan. Ang kamay ng nanay ko ay umaabot mula sa likurang upuan at dahan-dahang napapatong sa aking balikat. Hinawakan ni Carter ang kamay ko. Sabi niya hindi ko kasalanan at inaalo ako. Pamilya tayo. Sabay nating haharapin ang lahat. Pinatatag ng mga salitang iyon ang aking halos gumuho na isip. Pinipilit ko ang sarili kong magmasid. Sa grupo sa labas ng kotse, iyong maputla at payat na lalaking nasa katanghali ang gulang ay laging nagtatago sa likuran. Kumikislap ang kanyang mga mata. Huminga ako ng malalim. Ibinaba ko ng bahagya ang bintana. Hindi ako nagmamakaawa. Sa halip, itinaas ko ang boses. Sumulyap sa Molotov sa kanyang kamay. Gusto mo ba talagang mamatay ng sabay? Ang apoy ay kumakaluskos sa kamay ni Tyson na nagpapaliwanag sa masamang ngiti sa kanyang mga labi. Patuloy akong sumisigaw na ang bansa ay nagtatag ng mga safe zone. Malapit na ang tagumpay. Gusto mo bang mabuhay para makarating doon? Ang karamihan ay nagpapakita ng unang senyales ng pag-aalinlangan. May isang nagbaba ng nakataas na bato. Si Tyson ay tila hindi inaasahan na lahat ay mapapahikaya. Ang mga kalamnan sa kanyang mukha ay kumikibot. Sinusubukan niyang mabawi ang kontrol. At sa sandaling umikot siya ng balisa, ang sandaling ang kanyang leeg ay nakalantad sa madilim na ilaw ng kotse. Nakikita ko sa bahaging iyon ng balat isang kumakalat, malabughaw itim, parang sapot na network ng mga ugat na nakausli. Sinusubukan ni Tyson na patuloy na mangudyok sa mga taong iyon. Baka agawin muna nila ang mga supply natin. Nagdulot ng kaguluhan ang mga sinabi ko. Napatingin ang lahat kay Tyson. Naramdaman kong tumigas ang katawan ni Carter sa tabi ko at narinig kong humingal ang mga magulang ko sa likod. Alam kong kailangan kong samantalahin ang pagkakataon. Agad kong itinuro ang mga halatang butas sa kwento ni Tyson. Nakita ko ito sa surveillance footage. Nakita ko siyang natakal at nakagat ng mga zombie. Pero nandito siya. Walang kahit isang galos. Iyan ang dahilan kung bakit ito kahina-hinala. Nabaluktot ang mukha ni Tyson sa liwanag ng apoy. Mabilis niyang itinaas ang kamay. Parang tatakpan ang leeg. Kasabay nito, mabilis niyang ipinagtanggol ang sarili. Sinubukang iwaksi ito sa mahihinang dahilan, gaya ng swerte lang o malakas ang kaloobang mabuhay. Hindi ko pinayagan ang kanyang mga kasinungalingan. Itinuro ko ang gilid ng kanyang leeg at sinabi sa kanila na tingnan nila mismo. Naging hindi mapakali ang mga tao. Ang lalaking nakatago sa likod, payat at maputla,
ay nagsimulang sumulong ng kaunti at sumandal para tingnan ang leeg ni Tyson. Sumunod na saglit, namutla ang kanyang mukha na parang papel, nang hina ang kanyang mga binti at bumagsak siya sa lupa. Itinuro niya ang leeg ng bayaw ko. Nanginginig ang mga labi, hindi makapagsalita ng kahit isang salita. Sapat na ang kanyang reaksyon bilang patunay na kailangan namin. Naghiwa-hiwalay ang karamihan. Ang mahigpit na bilog ay biglang lumawak. Bawat mukha ay nagpapakita ng matinding takot at hindi paniniwala. Nahuli, kaya tumigil na si Tyson sa pagtatakip ng leeg. Sa halip, sa kakaibang tindig, dahan-dahan niyang iniikot ang leeg. Malakas na nagbitak ang mga buto. Nagsimulang mamaga, ng abnormal ang kanyang katawan, parang pinalobo. Ang madilim na luntian itim na linya sa ilalim ng kanyang balat ay biglang kumislap at kumikibot. Hindi ito tulad ng karaniwang pagkabulok ng zombie. Nagbulong ang asawa ko. Ang boses niya ay puno ng pagkalito at takot. Pagkatapos, ang boses ni Max, na mahinahong nagmamasid, ay narinig mula sa driver's seat. Mabilis niyang tinasa. Hindi siya ganap na naging zombie. Sa halip, ito ay isang bihirang mutation mula sa kagat. Si Tyson ngayon ay hindi tao. Hindi rin zombie. Sumigaw ang mga tao at nagkalat. At si Tyson, ganap nang nagbago, ay unang sumugod sa pinakamalapit na kaawa-awang tao. Umalingaw-ngaw ang mga hiyaw sa tainga ng lahat. Agad na kumilos si Max. Bigla niyang pinihit ang manibela. Umugong ang off-road vehicle. Sumalpok ito ng malakas kay Tyson. Nakakamangha, hindi dumating ang inaasahang langot-ngot ng metal sa buto. Sa halip, lumitaw ang isang nakikitang UP sa matibay na harapan at si Tyson ay sumuray-suray pabalik ng ilang hakbang, umiling, at nabawi ang kanyang paninindigan. Mas malala, nakatutok siya sa akin at kay Carter. Papunta siya sa gilid namin. Sa ilalim ng kanyang mga suntok at pagsisikap, ang iron mesh ng bintana ay nagsimulang gumawa ng nakakagiling na tunog. Nagsimulang magbago ang hugis ng mga kasukasuan. Narinig ang nagmamadaling boses ni Max galing sa driver's seat. Sumisigaw na puntiryahin namin ang kanyang ulo. Sinunggaban ko ang compound bow at naghanda ng arrow. Pero nanginginig ng sobra ang kamay ko. Kailangan tamaan ang ulo. Pero parang natuto na si Tyson. Hindi na niya inilalantad ang kanyang mahinang bahagi. Sa halip, niyayakap niya ang sasakyan. Ginagamit ang frame bilang panakip. Lumitaw ang mga ugat sa noo ni Carter. Sinisikap niyang pigilan ang gumuguhong mesh. Bigla, tumigil si Tyson sa pag-atake sa bintana at sumugod siya sa likuran ng sasakyan. Ang target niya, ang trunk lock. Gusto niyang buksan ang trunk o pasabugin ang fuel tank. Doon nakatago ang karamihan ng aming supplies at ang ekstrang gasolina. Kailangan namin siyang pigilan. Nakita ito ni Max sa rearview mirror. Bigla siyang nagpreno, pero masyadong mabilis si Tyson. At grabe ang lakas niya. Sa isang hampas ng palad, nabasag ang reinforced trunk lock. Pinuntiryahin ko ang kanyang nakayukong likod at ulo mula sa bintana. Pero masama ang anggulo. At sobrang nanginginig ang truck. Isa pang malakas na kalabog. Ganap na nawasak ang trunk lock. Bumukas ng kaunti ang takip. Ngumisi ng masama si Tyson at inabot para buksan ang hatch. Sa oras na iyon, ang lalaking nasa katanghali ang gulang na nagtatago sa kanal pumulot ng bato mula sa lupa, umungal, at hinampas ito sa likod ng ulo ni Tyson. At nang direktang tumama ang bato kay Tyson, sumuray-suray siya, tumigil sandali, at mabilis na lumingon, na may masamang tingin, at agad na tumutok sa takot na lalaking nasa katanghali ang gulang. Umungal sa galit at pansamantalang itinigil ang pag-atake sa trunk para lumiko at sumugod sa lalaki. Habang ang kanyang panandaliang paghinto at pagkagambala ay nagbigay sa amin ng pagkakataon, habang sinamantala ni na Max at Carter ang panandaliang pagkakataon, at sabay na binuksan ang mga pinto ng kotse. Mahal, maghanda kang barilin siya mula sa harap. Sumigaw si Carter sa akin. Pagkatapos, siya at si Max, na may hawak na military bayonet, ay pumaligid sa kanya mula sa magkabilang gilid na bumubuo ng isang pincer attack. Nakagat ko na ang aking mga labi hanggang sa pumuti ang mga ito. Itinaas ko ang aking kamay na itinutok ang talim sa baluktot at baliw na mukha ni Tyson. Nang mapansin ni Tyson na pumapaligid sa kanya sina Max at Carter at naramdaman akong nakatutok sa kanya. Ngunit bago pa man tuluyang makulong ang paligid, sa mas mabilis na bilis, sumugod siya sa passenger window kung nasaan ako. Binangga ito ng malakas. At ang iron mesh sa bintana, sa ilalim ng paulit-ulit na paghampas at ganitong buong lakas na bangga, naglabas ng isang pilit. Matinis na langit-ngit ng pagkabasag dahil ako ang lagi niyang target. Paulit-ulit na pumapalo si Tyson sa bintana ng kotse. Naputol na ang huling mga wire na humahawak sa bintana. Tumayo ng tuwid si Tyson pero hindi siya umatake agad. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Tinulak ako ni Carter paatras. Umabante siya. Buong-buo siyang tumayo sa harap ko. Tuwid na tuwid ang likod niya. Hinawakan niya ang maikling bakal na tungkod na kinuha niya sa ilalim ng upuan. Pumuti ang mga buko niya. Mula sa lalamunan ni Tyson, may tunog na parang pangungutya. Hindi man lang siya tumingin kay Carter. Ang madilim at baluktot na daliring iyon, dumiretso sa ibabaw ng balikat ng asawa ko at itinuro ng diretso sa mukha ko. Malapit nang dumampi sa akin ang daliring iyon. Biglang malingaw ang mga putok ng baril at pagsabog.
Natigilan si Tyson sa kilos. Tumigil sa hangin ang daliri niyang nakaturo. Dalawang military off-road vehicle na may camouflage ay dumiretso palapit sa amin at huminto ng mahigpit sa gilid ng kaguluhan. Bago pa sila tuluyang huminto, ilang mga sundalong may kumpletong armas ay tumalon ng matulin at malinis na galaw. Nagulat si Tyson sa biglaang pagbabago ng mga pangyayari. Natigilan siya saglit. Ilang tumpak na putok tumama sa hindi mahalagang bahagi ng mutated na braso ni Tyson. Nawalan siya ng balanse, natisod, at napaluhod. Perpektong nagsabay ang mga sundalo. Sumugod pa sulong ang ilan sa kanila. Gamit ang mga espesyal na restraint strap na may high-strength alloy buckles, iginapos nila si Tyson ng mahigpit mula ulo hanggang paa. Lumapit ang isang lalaking may badge ng kapitan at sinabi sa amin na tapos na ang krisis. Sila ay ang Pambansang Emergency Response Rescue Squad 7. Sinabi sa amin ng kapitan, nakagawa na ang bansa ng zombie serum. Nagmamadali silang maghatid ng supplies sa nakaraang ilang araw at unti-unting nagsasagawa ng rescue operations. Tiningnan namin si Tyson matapos siyang turukan ng malakas na sedative. Sinabi ng kapitan na pinaghihinalaan nilang si Tyson ay zombie variant na may mataas na halaga sa pananaliksik. Kailangan nilang siyang ibalik para sa pag-aaral. Nang kumpirmahin ng rescue team na ang pamilya namin ay walang impeksyon o sugat, binigyan nila kaming bawat isa ng bakuna sa zombie. Si Tyson ay nanginginig pa, walang malay, at maingat nila siyang inilipat sa espesyal na sasakyang pantransportasyon. Tumitig ako sa direksyong iyon. Halo-halo ang damdamin. Tinakpan ng kamay ng asawa ko ang aking kamay. Hindi man lang nagtagal ang tingin niya sa sasakyang pantransportasyon. Magalang naming tinanggihan ang alok ng rescue team na pumunta sa sentralisadong shelter, kaya nagpasya kaming umuwi na. Ang daan pa uwi ay ibang-iba noong kami tumakas. Sa sirang daan, madalas kaming makakita ng mga rescue vehicle na dumaraan. Minsan, naririnig namin ang makina ng helicopter sa itaas senyales ng paghuhulog ng supply o paglipat ng tauhan. Dumadaan kami sa isang pansamantalang lugar ng pagtitipon. Nakakita kami ng mga mukhang pagod, ngunit puno ng pag-asa mula sa aming limitadong supply. Tahimik na kumuha si Mom ng ilang bote ng tubig at ilang pack ng crackers. Ibinaba ko ang bintana at ipinamahagi ang mga iyon. Agad na sumilay ang pasasalamat sa kanilang mga mata. Makalipas ang 2 linggo, sa wakas ay inanunsyo ng bansa na ang banta ng zombie ay ganap nang wala sa ating mga hangganan. Ang huling pinagmula ng impeksyon ay napawi kaninang madaling araw. Maraming tao ang nagbukas ng kanilang mga bintana at lumabas sa mga balkonahe. Pagkatapos ng isang sandaling katahimikan, isang alon ng pinipigilang iyak at tawanan ang sumabog. Ang aming pamilyang 4, nagtutulungan, ay muling lumabas sa parang bilangguan na apartment building. Si Max ay kumakaway sa amin sa malayo. Nagngitian ang aming 2 pamilya sa gitna ng mga tao. Paglilinis ng mga durog na bato, pag-aayos ng infrastruktura, pagpapatuloy ng produksyon. Nagsimulang tumawag ang radyo para sa mga taong may kakayahang tumulong sa muling pagtatayo. Nang walang gaanong pag-aatubili, lahat kami ay nagpatala. Ang tatay ko ay bumalik sa kanyang dating trabaho bilang electrician. Ang nanay ko ay tumulong sa pamamahagi ng mga supply sa pansamantalang medical station. Kami ni Carter ay sumali sa cleanup crew ng komunidad. Magsisimula na ang bagong buhay, at sa wakas hindi na kami tumatakbo para mabuhay, kundi para sa hinaharap. Itinatayo ang aming tahanan. Nang paunti-unti,